gulay po ang aming unang negosyo. O nga pala, bago po tayong mag-start, sa hindi pa pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po tayong mga upload. Topic po natin ngayon ay tungkol sa pagpapalago ng negosyo. Okay, lalong-lalo na sa mga maliliit na puhunan. Okay, so kami din po ay nagsimula sa maliit na puhunan. Alam niyo po ba na hindi ito ang business or hindi ganitong mga produkto yung aking binebenta, yung aming binebenta nung nag-start kami. Ang binebenta talaga namin nung nag-start kami ay puro gulay. Ngayon meron pa rin naman kami ng mga gulay at para kasing hindi ko siya maiwan-iwan kasi siya talaga yung simula sa aming negosyo, no? Na-share ko na ito sa inyo tungkol sa pinuhunan namin na 30K. Okay? So, sa iba dyan, no? Kahit maliit lang yung inyong puhunan, itry nyo or subukan nyo na gawing puhunan yung maliit mong ipon, no? Naku, hindi natin alam. Baka malay nyo mag-click din. Kasi nung nag-start kami, konti, ang mga binibenta kasi namin, puro, hindi siya gulay na pang nasa paligid lang ng bahay, kundi mga like carrots, repolyo, bawang, sibuyas, mga ganon. Maganyang klase ng gulay ang meron kami. At hindi ko kayang bilhin yung isang bag ng bawang or ng sibuyas nung panakapanahonan nung nag-start kami. Hanggang kilo-kilo lang talaga ang kaya ko. Hanggang sa kaya mo nang bilhin yung isang sako ng repolyo, isang bag ng sibuyas. Ganon kami nag-start. Kaya masaya sa pakiramdam kapag nakikita mong lumalago talaga ang iyong business. Pag nagnegosyo tayo, samahan natin ng sipag. Sipag talaga ang number one na puhunan din, maliban sa pera. Sipag, tiyaga, no? Yung determinado ka sa sarili mo na kaya mong palaguin yan. No? Huwag mong hayaan na malugi ang iyong negosyo. Gawin mo lahat para sa iyong business. No, huwag po tayong mahiyang magtanong or humingi ng advice sa ating mga kaibigan na nagnegosyo din para ma-apply din natin sa ating tindahan. Mas maganda na magmasid or magmasid-masid ka kung ano yung mga ginagawang diskarte. Halimbawa, kung ano yung mabenta sa nakikita mong tindahan. Halimbawa, mayroon kang kompetensya katulad ng paninda mo rin. So, kung ano yung mabenta sa kanyang tindahan at palaging binibili ng iyong customer, mag-display ka rin. No? Bumili ka ng ganong product para mabilhan ka rin. No? Unti-unti kasi pag meron, lalo na pag parami ng parami ang iyong binibenta, pag may naghahanap sa'yo, nakakabili siya dyan or nabibili niya dyan sa'yo yung mga hinahanap niya. Nagkakaroon ka ng suki. Nagkakaroon ka ng suki sa iyong tindahan. Kaya mas maigi talaga na habang palago ng palago yung iyong tindahan, bumili ka ng bumili ng mga produkto na hinahanap palagi ng iyong customer. At saka wag mo talagang kaligtaan yung mga fast moving. Kasi pag fast moving, yung produkto na binibenta mo, mabilis yung kita. Kasi hindi nakatambay ang pera. Umiikot talaga pag fast moving. Pero kailangan din magbenta ka rin ng mga hindi fast moving product. Kukonti lang, kahit kukonti lang. Yun din kasi ang nagpalago sa aming tindahan. Yung dumami ay yung customer, yung suki, dahil kompleto ka ng paninda. No? So, alam nyo ba na noon is gulay lang. So, hanggang sa naghanap ng bihon. Alam nyo ba yung bihon? Pampahaba ng buhay.
Niyo ba? So, noon, wala akong ganyan. So, sinasabi ko, pag hinanapan ka ng customer, no, provide mo agad, lalong-lalo na pag pwede naman sa iyong tindahan ang ganong produkto. Sa huli, maano mo na lang na, punong-puno na yung tindahan mo. Halos lahat ng paninda na sa'yo na. So, padami din ng padami yung iyong suki. Dahil nakakabili siya ng kompleto dyan sa tindahan mo. So, ganon. Kailangan mo ng konting pasensya pag nag-start ka. Dahil pag nag-start tayo is mahina. Medyo mahina yung benta. Kasi wala tayong lalo na pag maliit na yung puhunan mo. Siyempre, kukonti lang yung tinda mo. Tapos, wala ka pang ganoong karaming suki. No? So, pasensya ang kailangan mo din. Kailangan mo ng pasensya. No? Maliban sa sipag, tiyaga, pasensya. No? At saka yun, kapag may pasensya ka, dapat kailangan ka magtiis. No? Oops. No? Kailangan marunong kang magtiis. No? Tiyagaan mo yung iyong tindahan. Huwag naman na pag walang bumibili sa'yo is laylo ka na. Yung parang nakikipag-chismisan ka na lang, parang nahihiya ka. Huwag mo ikahiya yung tindahan mo. Kawawa naman si tindahan mo, no? Mahalin mo yung tindahan mo dahil talagang gumagalaw siya kapag pinagtiyagaan mo siya. No, ganun lang kasimple ang lago ng negosyo. Tiyaga, sipag at tiyaga at pasensya. No? Huwag mo siyang madaliin na mag-umasenso agad. Hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali magpa-lago ng tindahan. Kaya maging pasensyoso ka, maging masinop ka din dapat sa pera. No? Huwag lang na po pag nagkaroon ka ng kita, no? Walang plano yung iyong kita. Dapat may plano kung saan mo pupunta yung kita mo. Dapat gano'n. Alam nyo ba nung nag-start kami, no? Nahihiya ako. Hanggang patagal ng patagal. Nako, kumakapal pala yung mukha natin. No? Kaya kailangan pag pinasok natin yung negosyo pala, talagang lubos-lubusin mo na. Ibigay mo lahat. Huwag kang mahiya dahil lahat naman siguro nahihiya nung nagsisimula. Ewan ko lang, yung iba. Basta ako nahiya ako nung nag-start, no? Lalo na gulay. No? Gulay yung aking tinda. So, medyo nahihiya pa ako. Pero nung huli na, so parang ang dali na lang, no? Ang dali na lang pala. So, yun lang, no? Yun lang ang gusto kong iparating sa inyo na kailangan huwag kayong mahiya or huwag kayong matakot magsimula kahit sa maliit na puhunan. Dahil marami ang umaasenso sa maliit na puhunan. No? Marami ang umaasenso. Baka nga may kilala kayo na umasenso dahil lang sa nakakariton lang. O, di ba? No, sa isang metrong pwesto niya. Baka may kilala kayo na yumaman dahil sa ganon, sa kariton. O, di ba? So, ganon lang ang buhay, no? Intayin mong or pagtiyagaan mo. Pagtiyagaan mo. Dahil lahat ng pagtitiyaga ay may nilaga talaga na naghihintay. Kaya rin nadagdagan yung aming tindahan, no? Noon nasa bangketa lang kami. Ngayon, may mga pwesto na talaga kami dahil kami naman po ay nagre-rent lang naman. So, ang ginagawa ko para dumami yung aking pagkakitaan, no? Kasi ang hirap umasa sa isang negosyo lang. Ang hirap umasa sa isang negosyo lang. Kaya ang ginawa ko, pag may nakikita akong bakanteng pwesto, no, kasi ako, nagmamasid-masid ako sa paligid. Kapag merong nagsara or nag-close na tindahan, no, ina-applyan ko yan, no. Kinukuha ko. Yan. Nung nag-start ako nga, nung kinuha ko nga, ito yung pinakauna kong pwesto nga na nakuha. Nung nag-start ako, ilang piraso lang laman nito. Hindi siya puno. No, hanggang sa napuno po siya ng napuno sa dahan-dahan.
Salamat po pala sa palaging nagsusuporta sa aking video, mga Lods, no? At, sa mga hindi pa pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po tayong mga upload.